Hindi palaging mas mainam ang mas malaki at ang Mako na misil ang patunay nito pagdating sa hypersonic na mga misil. Binuo ng Lockheed Martin at ipinangalan sa pinakamabilis na uri ng pating, ang bagong disenyo ay kasalukuyang inaalok sa Estados Unidos, United Kingdom at Australia. Gayunpaman, hindi ito kasing laki o kasing nakakatakot ng karamihan sa mga hypersonic na misil. Ngunit kung anuman ang kulang nito sa purong lakas ng pagsira, binabawi naman ito sa abot kayang presyo at potensyal sa malakihang produksyon, kaya posibleng maging bahagi ng mabilis na umuunlad na hypersonic na teknolohiya. Kaya pag-usapan na natin ito, tara! Sinimulang i-develop ang disenyo at operasyon noong 2017 itinuring ng mga inhinyero ng Lockheed Martin ang Mako bilang stand-in attack weapon ng Air Force. Bilang dedikadong air-to-surface missile laban sa high-value targets at air defenses, mahusay ang performance ng Mako. Ngunit sa huli, natalo ito noong 2023 ng disenyo ng Northrop Grumman na sinimulan ng gawin at inaasahang gagamitin ngayong taon, 2026. Gayunpaman, hindi pa rin nawawala ang pag-asa para sa Lockheed Martin dahil kahit di nakuha ang malaking kontrata, tumugma pa rin ang disenyo ng Mako sa pangmatagalang estratehiya ng Estados Unidos sa pag-armas. Para maging tiyak, natutugunan ng disenyo ng Mako ang lahat ng pamantayan ng ibang hypersonic cruise missiles. Ngunit mas abot kaya ito, kaya't isa itong potensyal na mahusay na pagpipilian sa isang posibleng digmaan ng pag-ubusan ng lakas. Ang Mako ay may bigat na 1,300 pounds o 570 kilo na may warhead na 59 kilo o 130 pounds at may sukat na 4 na metro o 13 talampakan ang haba at 33 centimeter o 13 pulgada ang diametro. Dahil sa mga numerong 13 sa Mako, tinawag ito ng mga developer ng Lockheed Martin na Missile of 13s. Para sa paghahambing, ang Russian tatlong M22 Zircon hypersonic cruise missile na inilabas noong 2023 ay higit 2 beses ang laki sa 9 na metro o 30 talampakan. Mas malaki ng doble ang North Korean Hwasong-8, isang hypersonic glide vehicle, kaysa sa Zircon. Dahil sa laki nito, hindi maikukumpara ang lakas ng Mako sa Zircon o Hwasong. 8 dahil hindi siya ang ganong kalaking warhead sa maliit na missile. Kulang man sa lakas ng pagsabog, bumabawi ito sa deployment, lohistika at ekonomiya. Malaking paraan ng pagtitipid ang rocket motor na solid fuel ang gamit. Ang scramjet engine na ginamit sa Zircon at ang liquid-propelled engine na ginamit sa Hwasong-8 ay labis na nagtaas ng gastos dahil sa sobrang komplikado ng disenyo. Ang makina sa disenyo ng Mako ay napakasimple. Isang simpleng rocket engine na nagsusunog ng napakaraming solid fuel at naglalabas ng gas sa likod para itulak ang missile paabante. Lubos na napag-aralan at halos perpekto ang disenyo nito. Madali at murang gawin, panatilihin, palitan at ayusin. Ang mas scramjet, kahit mas fuel efficient, ay mahal pa rin gawin dahil hindi pa ganun ka-develop ang teknolohiya at komplikadong paggawa na dulot ng paraan ng paggana nila. Ang mga scramjet ay mga makinang gumagamit ng hangin, ibig sabihin kumukuha sila ng hangin mula sa atmosfera, kino-compress ito at ginagamit sa proseso ng pagsunog ng makina bilang oxidizer. Pinapalalas nito ang fuel na nagreresulta sa mas episyenteng paggamit ng fuel kaya nagagawa ng isang misil na tumawid ng mas malalayong distansya at makamit ang mas matataas na bilis. Para magawa ito, kailangan ng scramjet ng converging na inlet para i-compress ang hangin, combustor para sunugin ang fuel gamit ang oxygen ng atmosfera at diverging nozzle para pabilisin ang hangin at makalika ng tulak. Binubuo ang rocket engine ng fuel tank, oxidizer at pump na naghahatid ng mga ito sa combustion chamber para maghalo at masunog. Sa huli, may exhaust nozzle na nagpapabilis ng gas para lumikha ng tulap. Sa kabuuan, ang mga rocket engine ay may mas simpleng disenyo na mas madali at murang buuin at pinakamahalaga, mas madali silang gawing mass production. Dahil dito, nagagawa ng Lockheed Martin na gumawa ng ilang Mako sa halagang katumbas ng isang Zircon. Pero hindi ibig sabihin nito na walang kahinaan ng Mako. Sa katunayan, mayroon itong dalawang pangunahing kahinaan. Kahit kaya ng makinang ito na lampasan ng Mako ang Mach 5 na 5 beses ng bilis ng tunog, hindi pa rin ito kayang tumakbo ng kasing bilis o layo ng iba nitong katapat. Gamitin nating halimbawa muli ang Zircon, ang Russian hypersonic missile ay kayang lumampas sa 1,000 kilometro o 600 at 20 milyang operational range sa pinakamataas na bilis na Mach 9. Classified pa rin ang operational range ng Mako, pero malamang na mas mababa ito kaysa sa Zircon. Hindi magiging malaking problema ang range dahil sa paraan ng paglulunsad ng Mako.
Ang Mako ay partikular na dinisenyo upang magkasya sa loob ng internal loading base ng F-22 at ng tatlong bersyon ng F-35 Lightning II. Dahil dito, ito ang unang hypersonic na sandata na compatible sa 5th generation fighters, isang malaking tagumpay. Bukod pa rito, sinubukan din ng Lockheed Martin ang iba pang mga eroplano kabilang ang F-15, F-16, FA-18 Super Hornet, EA-18G Growler at P-8A. Poseidon, isang kawili-wiling option dahil ito ay maritime surveillance aircraft at malamang na unang tutugon sa anumang pagpasok ng kalaban. Maliban sa paglalunsad mula sa iba't ibang eroplano, posibleng may lunsad din ang Mako mula sa submarino gamit ang vertical launch system pero hindi pa ito kumpirmado o itinatanggi. Karamihan sa hypersonic missiles ay inilulunsad mula sa lupa, barko o submarino kahit may ilan na kayang ilunsad ng eroplano. Ang Zircon na palagi nating binabalikan ay isang missile na inilulunsad mula sa submarino at mga surface ship na hindi kailanman maaaring ilunsad mula sa eroplano dahil sa laki at bigat nito. Malalaman pang detalye kapag inilabas ng US military ang resulta ng pagsubok. Inaasahan ng mga eksperto na ilulunsad ang Mako mula sa F-22 o ibang advanced stealth aircraft. Dahil magagawa nilang palawigin ng malaki ang epektibong saklaw ng bagong hypersonic missile at sa parang nababawasan ang mga isyu nito sa abot ng distansya. Dapat ding ituro na hindi lang isang Mako missile ang dala ng mga eroplanong ito. Sinabi ng Lockheed Martin na kaya ng F-35 at C variants magdala ng hanggang 6 na Mako missile sa kanilang internal at external weapon bay. Ang matalinong disenyo ay umani ng internasyonal na atensyon dahil bukas ang Lockheed Martin sa pag-export ng Mako at planong magtayo ng unang Mako production facility sa UK para mag-supply ng missile sa Eurofighter Typhoon ng Royal Air Force. Nagsimula ang pag-develop ng Mako para makuha ang kontrata sa stand-in attack weapon, ngunit sa dulo ay nakuha ito ng Northrop Grumman. Ang hypersonic missile ay inatasang sirain ang mahahalagang bahagi ng access denial o anti-access networks ng kalaban. Sa tungkuling ito, kailangan siray ng Mako ang missile launching platform, cruise missile platform, GPS jammer at anti-satellite system. Tiyak na multipurpose ang hypersonic missile na ito at malamang gamitin sa ganitong papel kapag isinabak na sa serbisyo na posibleng magsilbi ring anti-ship. Ayon kay Rob Osterhout ng Lockheed Martin, ang Mako ay tiyak na gagamitin laban sa surface combatant ng kalaban, ngunit wala siyang ibinigay pang detalye. Ang bahaging ito ang pinakamalaking pagkakaiba ng kasalukuyang Mako kumpara sa orihinal na disenyo para sa SIAW program. Hindi ito nakatuon sa mga target sa dagat. Para maipakilala ito, kinailangang baguhin o mas tamang sabihing pagandahin ang guidance system ng Mako. Ngunit lihim pa rin ang mga detalye. Bagamat versatile ang misil, limitado pa rin ang abot ng Mako dahil hindi ito magagamit bilang standoff weapon at nag-uugat ito sa orihinal nitong disenyo sa SIAW program. Ang mga standoff weapon ay maaaring ilunsad mula sa napakalayong distansya kaya ang mga umaatake na malamang ay mga piloto sa kaso ng Mako ay may sapat na oras para makalayo sa lugar ng epekto. Ang abot ng Mako ay nililimitahan ng kilos ng piloto kaya mapipilitan silang pumasok sa restricted airspace bago maglunsad na naglalagay sa kanila sa panganib na masabat. Bumabalik tayo sa simula, itong dalawang eroplano na malamang may dalang Mako dahil sila ang nangungguna sa stealth na teknolohiya at may pinakamalaking tsansa maglunsad ng Mako missiles nang hindi napapansin ng kalaban. Tungkol sa isyung ito, sinabi ni Osterhout na ang abot ng Mako ay hindi maikumpara sa kinanselang Hypersonic Air Launch Offensive Anti-Surface Missile o HALO na missile ding para sa parehong layunin. Sa aspetong yon, hindi rin maikukumpara ang Mako sa Air Launch Rapid Response Weapon o ARRW na isa pang hypersonic na misail na halos kasabay ng Mako sa pagdevelop pero mas mabilis at mas malayo ang naabot. Paano gumagana ang hypersonic na missile at ano ang kakaiba sa Mako? Laging banta ang hypersonic na missile dahil mahirap silang iwasan kapag nakalock na sa target. Sa aktwal na sitwasyon, isipin mong ikaw ang namumuno sa isang mobile na unit ng paglulunsad ng missile nang biglang maglunsad ang kalaban na hindi mo alam na isang hypersonic na missile laban sa iyo mula sa libong milya ang layo. Depende kung nasaan ka sa mundo, maaaring ilang bansa pa ang layo niyan. Kahit na napakalawak ng espasyo sa pagitan mo at ng paparating na missile, napakabilis nitong lumipad sa ere kaya maabot ka nito sa loob ng wala pang 15 minuto. Dahil mababa ang lipad nito, mas mahusay itong umiwas sa pagkakatuklas kaysa sa karaniwang air-to-surface na missile. Kadalasang lihim ang totoong kakayahan ng intercontinental ballistic missile. Ngunit tanggap na kaya nitong abutin ang target na 6,000 milya ang layo sa loob ng halos kalahating oras.
Napakahirap ilarawan ng ganitong klase ng bilis. Pero isipin mo ito, kung ilulunsad sa simula ng video, ang ICBM na may bilis na 3 milya bawat segundo ay kayang maglakbay mula Moscow hanggang Austin, Texas bago matapos ang video. Nakakatakot isipin na may warhead na paparating ng mabilis at wala kang oras makalikas. Pero may kahinaan ang mga ICBM. Madaling mahulaan ang kanilang galaw at signature, kaya halos walang tsansa magtago ng lihim. Gaya ng ballistic, ang trajectory nila ay lumilihan ng matayog na arko bago bumagsak sa target, kaya madaling makita ng space-based infrared system. Ang SPIRES ay isang malakas na satellite system na nagbabantay sa Estados Unidos laban sa banta at kaya ng sensitibong detection system nito makita kahit maliliit na misil gaya ng surface-to-air missiles at rockets. Ang Estados Unidos ay gumawa ng interceptor missiles na kayang wasakin ang paparating na ICBM habang lumilipad pa. Hindi natin alam kung kaya nila ito dahil hindi pa sila tunay na nasusubok maliban sa mga inihandang pagsubok. Oo, dapat tayong masaya dahil kung hindi, baka nasa gitna tayo ng isa pang digmaang pandaigdig. Ganyan gumagana ang mga ICBM. Ang pagpapalipad ng hypersonic missiles laban sa ganitong depensa ay parang paghagis ng wrench sa bukas na bentilador. Mas mahirap makita ang hypersonic missiles dahil iba ang signature nila sa ICBM missiles. Tandaan, hindi ito tumutukoy sa Mako dahil may rocket engine ito. Pero akma ito sa karamihan ng hypersonic missile na dinedevelop na yon. Dahil gumagamit sila ng ramjets o scramjets na humihigop ng hangin para palakasin ng fuel, iba ang signature nila kaysa rocket engine. Kailangan i-recalibrate ang detection network gamit ibang parameters para ma-detect sila. Isang mahalagang bagay sa Mako na hindi dapat kalimutan ay ang plasma sheet na nabubuo sa paligid ng missile kapag mabilis ito na malaki ang epekto sa radar cross-section at nagpapahirap sa pag-detect nito. Naging malaking problema ito sa eksplorasyon ng kalawakan noong ikalawang kalahati ng ika-20 siglo. Ang kakayahan ng plasma na guluhin ang radio frequency energy ay naging dahilan kung bakit naging mahirap ma-recover ang mga sasakyan pagkatapos nilang muling pumasok sa atmosfera. Pangalawa, ang paglipad sa ganitong kataas na bilis na lumalagpas sa Mach 5 ay nagpapahirap din sa pagtukoy ng misil. Pinag-uusapan natin ang halos 1 milya bawat segundo. Kahit ang pinaka-advanced na ground-based radar ay hindi matukoy ang bagay na ganoon kabilis. At kung matukoy man, paano mo ito tatamaan sa ganoong bilis? Ang ilang mga misil ay kukuha ng hindi inaasahang ruta, nagbabago ng direksyon habang nasa ere upang mas maging mahirap hulaan ang kanilang flight path. Ang bilis at liksi ay mahalaga sa hypersonic missiles dahil maraming ballistic missiles din ang umaabot sa hypersonic flight pero hindi kasing liksi ng mga tulad ng Mako. May nabanggit pa nga tungkol sa pagsasama ng autonomous course correction at retargeting parameters sa hypersonic missiles. Pero dapat nating ituring itong isang ideya pa lang hanggat hindi pa ito naipapatupad at wala pang balita kung gagamitin ito sa Mako. At kung pag-uusapan ng flight paths, ang hypersonic missiles ay hindi sumusunod sa parehong arko ng mga tradisyonal na ballistic missiles. Sa halip, lumilipad sila ng mas malapit sa lupa o sa dagat, depende sa kanilang flight path at nananatiling hindi natutukoy ng radar hanggang sa pinakahuling sandali. Ang altitude ng hypersonic missile ay mula 20 hanggang 60 kilometro o 65,000 hanggang 200,000 talampakan. Masyadong mataas para sa karamihan ng eroplano at cruise missile, pero masyadong mababa para sa anti-ballistic missile. Ibig sabihin, mahirap harangin ang hypersonic missile kahit makita ng early warning system. Ito ang realidad ng hypersonic missiles at ang dahilan kung bakit lumipat ng atensyon ang mga Amerikanong tagapagpasya sa hypersonic missile dekada na ang nakalipas, kahit abala ang Iran at North Korea sa ballistic missile dahil pinalalakas ng mga pangunahing kakompetensya ang kanilang depensa. Parehong nagsimulang gumawa na malalaking pag-upgrade ang China at Rusya sa kanilang mga missile at intrusion detection networks, kalidad ng kanilang surface-to-air at air-to-air missiles, pati na rin sa kanilang mga launch platform at sasakyang panghimpapawid. Naniwala ang mga leader ng Amerika na kapakipakinabang ang sandatang kayang lampasan o sirain ang tradisyonal na depensa, hindi alintana ang karaniwang missile detection at destruction. Pagdating sa pagganap laban sa mga depensa, bagamat mas mahirap harangin at pabagsakin ng mga hypersonic missile, hindi ibig sabihin na hindi sila matatalo o hindi sila kayang pabagsakin. Gaya ng ipinaliwanag kanina, ang dalawang pangunahing dahilan kung bakit napakahirap harangin ang mga hypersonic na sandata ay dahil sa kanilang napakataas na bilis at kakayahang magmaniobra kahit sa ganong kataas na bilis. Pero kung magagawang mahulaan ng tama ng mga depensa laban sa impapawid ng trajectory ng isang missile, maaaring mapabagsak ang lumilipad na bomba.
Isa sa mga paraan na ginagamit ng ilang bansa bilang panlaban ay ang paggamit ng mga high-powered na laser. Hindi na bago ang ideya ng paggamit ng high-powered na laser laban sa missile, pero malaki ang pag-unlad nitong 15 taon kaya posibleng maging epektibo ito laban sa hypersonic missile. Natalakay na namin ito sa mega projects ilang buwan nang nakalipas. Kung gusto mo pang matuto, panoorin mo yon pagkatapos ng video na ito. Simple lang, kayang bulagin ng high-power laser ang navigation system ng missile at iligaw ito sa direksyon. Bukod pa rito, maaari nitong maapektuhan ang daloy ng hangin sa paligid ng katawan ng missile sa pamamagitan ng paginit nito, na maaaring makaapekto naman sa bilis at kakayahan nitong magmaniobra. Posibleng maging mahalagang estratehiya ang spoofing laban sa hypersonic na missile. Pwedeng gamitin ng militar ang Global Navigation Satellite System para magbigay ng maling impormasyon at iligaw ang direksyon ng missile. Dahil dito, mas malamang mangibabaw ang cyber defense dito dahil mas kaya nitong dumepensa laban sa missile kaysa pisikal na puwersa. Dahil sa bilis ng hypersonic missile, ilang minuto lang ang oras ng depensa para tumugon. Kaya, mas mabilis at ligtas na mapapahinto o maililihis ng cyber attack ang missile kaysa pisikal na depensa. Hindi pa rin nagagamit ang pinakamabisang sandata laban sa hypersonic missile. Din-develop na yon ng Northrop Grumman ang bagong henerasyon ng overhead persistent infrared polar orbiting satellite na napakahabang bigkasin at sa esensya ay magbabantay sa buong Estados Unidos. Ito lang ang tunay na epektibong sistema ng pagmamanman na kayang matukoy ng tumpak at hanapin ang hypersonic missiles. Susunod, i-activate ang Aegis SPD. Ang Aegis Sea Base Terminal, gamit ang SM-6 missiles, ang tanging aktibong depensa na meron na yon laban sa banta ng hypersonic missiles. At ayon yan kay General Glenn D. Van Hert ng Air Force, ang commander ng US Northern Command at North American Aerospace Defense Command. Kasabay nito, gumagawa ang Raytheon Technologies at Northrop Grumman ng mga dedikadong sandata laban sa hypersonic missiles na isasanib sa Aegis. Pero ang design review ay nakatakda pa lang sa 2027, kaya malabong makita natin ang mga countermeasure na ito bago mag-2030. Ang totoo, bukod sa improvised na grid, wala pang totoong dedikadong depensa laban sa hypersonic missiles sa ngayon laban sa hypersonic missiles dahil kasalukuyan pa itong dinedevelop. Maraming maling balita tungkol sa hypersonic missiles na raw ay napabagsak, pero hindi ito totoo. Noong Mayo 2023, iniulat ng Kyiv na napabagsak nila ang hypersonic missiles na inilunsad bilang bahagi ng malaking missile attack sa kabisera ng Ukraine. Partikular na sinabi ng Kyiv na napabagsak nila ang 6 na Russian Kinjal missiles na kayang ilunsad mula sa mahigit 1,000 kilometro at umabot ng Mach 10. Ang totoo, hindi hypersonic missile ang Kinjal. Naglalakbay lang ito sa hypersonic na bilis. Isa pa rin itong karaniwang ballistic missile at dahil predictable ang trajectory nito at kulang sa liksi habang nasa ere, hindi ito may tuturing na hypersonic missile. Matapos nating malaman kung paano nabuo at gumagana ito, kahit sa teorya man lang, nananatili ang tanong, paano pumapasok ang Mako missile sa kwento ng hypersonic missiles? Ito ay kwento na ngayon pa lang nasisimulan. Ang Mako ay isang matipid na sandata una sa lahat. Ito rin ang napag-usapan natin nung tinatalakay ang Flamingo ng Ukraine. Hindi kailangang pinaka-advanced, pinakamabilis o pinakamapaminsala ang iyong sandata para manalo sa labanan. Kailangan lang na mas mura ito kaysa sa mga paraan ng pagpigil o depensa at sa Mako, malamang na ganun nga. Bagamat mahal ang hypersonic na sandata, mas mura ang Mako missile kaya tinawag ito ng Lockheed Martin na murang solusyon sa hypersonic. O, hindi mo ito mapapalipad mula sa sarili mong missile silo at kailangang ayusin ang flight plan ng stealth fighter para rito. Pero kapag inilunsad mo, magagawa nito ang trabaho kasing husay ng alinman sa mga mas malalaki at mas mahal na missile. Mahirap din itong saluhin dahil sa bilis at maliit na sukat, mas maliit kumpara sa ibang hypersonic missile, kaya mas maliksi ito kaysa sa mas malalaki. Bukod pa rito, kayang maglunsad ang F-35 ng 6 na Mako missile sa isang labanan, sapat para sirain ang radar defense ng maliit na bansa o wasakin ng maliit na base militar sa mas mababang halaga. Ang maliit na bahagi ng balanse sa ekonomiya at tunay na gamit sa totoong mundo ang tinatarget ng Mako at ito mismo ang layunin ng Lockheed Martin nang ialok nila ang missile sa US Air Force, Navy at sa mga kinatawan ng UK at Australia. May ilang proseso bago ligtas may lunsad ang Mako pero mas mura ito kaysa hypersonic missile at halos kapareho ang pinsala. Dahil sa mga katangian nito, malamang gamitin ang Mako laban sa mahahalagang target na may matitinding anti-air defense dahil kakaunti lang ang base na kayang pigilan nito, lalo na kung sabay-sabay ilununsad ang mga Mako missile. Isang hypersonic na mundo.
Hindi nabuo ang interes sa Mako ng walang dahilan. Kasabay ng Russia at China, gumagawa rin ang USA ng hypersonic na sandata at lumalakas ang usapan tungkol sa pagdevelop nito nitong 2 taon. Bakit ngayon nang lumalakas ang usapan sa hypersonic? Dahil malaki ang technological na pag-unlad sa larangang ito mula nang magsimula ang bagong siglo. Ang pinakamalalakas na militar sa mundo gaya ng Estados Unidos, China at Rusya ay may detalyado at halos perpektong plano para sa hypersonic na mga misil, na ang Estados Unidos ang pangunahing nangunguna sa larangang ito. Pero kalahati lang ito ng kwento dahil may iba pang mga bansa na mayroon din ito. Ngunit ang tatlong pinakamalalaking bansa sa geopolitika ay kayang gawing produksyon ang matagumpay na prototype ng misil at ipagpatuloy ang pagdevelop ng mga kasalukuyang disenyo. Ayon sa isang papel ng Congressional Research Service tungkol sa hypersonic na sandata na in-update noong 2023, parehong nasa ikalawang yugto ng pagdevelop ng hypersonic na misil ang Rusya at China noong dekada 80 at 70. Pinalakas nila ang pananaliksik at pag-unlad bilang tugon sa pag-atras ng US mula sa Anti-Ballistic Missile Treaty noong 2001. Sabi ni Vladimir Putin at sisipiin ko, hinahayaan ng US ang walang tigil na pagdami at pagbuti ng anti-ballistic missile at gumagawa ng bagong mga lugar para sa paglulunsad ng misil. Kung wala tayong gawin, mauuwi ito sa kawalang halaga ng nuclear potential ng Russia. Lahat ng ating misil ay maaaring masabat. Wakas ng pahayag. Binanggit ni Putin sa publiko ang mga hypersonic na sandata, tinawag na super weapon, at itinuturing ng doktrinang militar ng Russia na halos kasing halaga ng nuclear missiles. Kaya hindi na nakakagulat na gumugugol sila ng maraming oras sa pag-aaral at pagpapabuti ng hypersonic na kakayahan tulad ng China. Natatakot sila na maaaring magsagawa ang Estados Unidos ng isang preemptive na decapitating strike sa nuclear arsenal ng China at sa mga sumusuportang infrastruktura nito. Naglabas ng ulat ang RAND, isang pandaigdigang non-profit na nagbibigay impormasyon sa mga pinuno bago ang mahalagang desisyon. Tatlong bansa lang, Estados Unidos, Rusya at China, ang may hypersonic capability. Kailangan may non-proliferation agreement bago kumalat ang teknolohiyang ito. Sa ulat, isinulat nila na quote, malamang na wala pang isang dekada ang natitira upang lubos na mapigilan ang posibleng pagkalat ng mga hypersonic missile at kaugnay na mga teknolohiya. End quote. Inilathala ang ulat noong 2017 at tama ang hula nila sa pagkalat ng teknolohiya sa loob ng dekada. Dahil walang kasunduan mula noon at maraming bansa, kabilang ang mas agresibo, ay gumagawa na ngayon ng sarili nilang hypersonic missile. May hypersonic missile daw ang Hilagang Korea pero hindi mapagkakatiwalaan ang mga impormasyon mula ron at patuloy na pinapakita ito ng mga datos. May 4 na disenyo ng hypersonic missile ang Pyongyang pero lahat ay hypersonic glide vehicles lang. Ang hypersonic glide vehicles ay mga warhead sa ballistic missiles na kayang magbago ng direksyon sa ere kaya mas mahirap makita at pabagsakin. Kaugnay ang mga disenyong ito ng hypersonic missiles pero hindi sila tunay na hypersonic missiles. Hindi tiyak ang bilang ng hypersonic missiles ng Hilagang Korea, limitado ang kanilang kakayahan sa pananaliksik at pagpapaunlad at hindi rin alam kung gaano kakaya ng kanilang industriyang militar na palawakin ang produksyon. Gumagawa na ngayon ang India ng sariling hypersonic missiles. Ganon din sa Hapon na inaasahang gagamit ng hypervelocity gliding projectile sa 2026 habang ang hypersonic cruise missile ay hindi pa magagamit hanggang 2026. Ang Pransya ay gumagawa ng hypersonic missiles pero wala pa sa serbisyo, habang tinugunan naman ng Timog Korea ang sinasabing pag-unlad ng Hilagang Korea gamit ang sarili nilang disenyo na kayang lumampas sa Mach 6, ngunit di pa tiyak ang estado ng proyekto. Malayo na ang Alemanya, UK, Australia, Brazil at iba pa sa disenyo at inaasahang magkakaroon sila ng hypersonic missiles sa pagsubok pagsapit ng 2030. Maaring mas maaga ito para sa UK at Australia dahil malapit silang nakikipagtulungan sa Estados Unidos. Ang malinaw na palatandaan, bukod sa tatlong bansa na pinakamalaking gumagawa ng mga sandata at kadalasang pinakamabilis mag-develop nito, ang iba pang malalaking puwersang militar ay sumusunod din sa parehong pattern sa sarili nilang paraan. Dahil sa malakas na produksyon ng US, Rusya at China, inaasahang mas lalo pa nilang palalakasin ang RD sa produksyon. Sa loob ng wala pang 20 taon, posibleng magkaroon na rin ng hypersonic missiles ang iba pang malalakas na bansa bukod sa tatlong malalaki. Ibig sabihin, posibleng lumitaw ang mga bagong missile na gaya ng Mako, mas mura, hindi kasing lakas pero epektibo at madaling gawing, maramihan na hindi mabigat sa budget ng bansa. Kaakit-akit ang opsyong nito para sa mga bansang maliit ang pondong militar, pero gusto pa rin magkaroon ng mapanganib na sandata. Sa ganitong sitwasyon, nangingibabaw ang praktikal at abot kayang sandata gaya ng Mako. Salamat sa panonood.